Hello, ako pala si Jet Lee de la Cruz, but you can call me Kuya Jet. Sa this video, pag-uusapan natin yung continuation ng unang video, which is yung paninigarilyo. Ngayon sa pangalawang video, didiscuss naman natin yung hindi pag-exercise. So, isang senaryo ng hindi pag-exercise, yung tinatawag na couch potato. Ano ba yung couch potatoes? May papaisip siguro kayo, potato. So, patatas, yung gulay. Pero hindi yung ibig kong sabihin, mga kaibigan. So, yung couch potato, ayon sa Merriam-Webster, couch potato are lazy and inactive person, especially one who spends a great deal of time in watching TV. In short, yung couch potato sa Tagalog, yung mga taong tamad, mahilig manood ng TV. Bakit mapanganib ang couch potato? Mapanganib siya kasi the more na nanonood ka ng TV, the less physical activity ang nagagawa, which is nagpapataas ng chance na magiging overweight at makadevelop ka ng type 2 diabetes. So may 5 tayong paraan kung paano i-reverse yung pagiging couch potato. So unang paraan is yung tinatawag na follow mo yung 2:30 rule. Ano ba yung 2:30 rule? Yung 2:30 rule, that means huwag kang hihigit ng 2 hours sa panonood ng TV sa isang araw. Dito na tayo sa second tip, which is huwag kang magta-channel surf or lipat ng channel. Dapat yun mo lang yung TV kapag may specific ka na papanoorin. For our third tip, mag-exercise ka habang nanonood ka. Pwede ba yun? Of course, pwede yun. Pwede kang mag-pull up, sit up, push up, or any type of exercise as long na naigagalaw mo yung katawan mo. For our fourth tip, maglinis ka during commercials. Iwasan mo yung mga food commercials sa pamamagitan ng pagtapon ng kalat or basura mo sa bahay, paglilinis ng room, at paglalaba ng damit. Maaari ding makadagdag iyon ng 20 minutes na pagbaburn mo ng calories. And for our fifth tip, huwag ka ding palaging nag-stay sa bahay or nagkukulong. Pwede mo din gawin yung mga bagay na interesado ka, like sports. And sa pamamagitan nun, mas na-stimulate yung brain mo at yung katawan mo. So tapos na natin na-discuss yung panganib ng hindi pag-exercise and ways kung paano ito i-reverse. So pupunta na tayo sa benefits. So kung mako-convert mo yung TV time into active time mo at magagawa mong balansehin yung panonood mo ng TV at mga good activities, mas magiging fit ka, mas mababawasan yung risk ng pagkakaroon ng problema sa kalusugan, mas maraming oras ka sa pagtulog or pag-rest, mas magiging energetic ka, may mas maayos na mood, mas matalas ka mag-isip or you have sharper mind, and mas marami kang social connections na maaaring makatulong sa pagdagdag ng confidence mo sa iyong sarili. Mas magiging productive ka rin at nagagawa mong gamitin yung oras mo sa mas makabuluhang bagay. Kasi, you know friends, yung oras natin, alam nyo para sa akin, yan yung pinaka-importante na resources na meron tayo. Pag hindi natin nagamit ng tama, kailanman din na natin may babalik. And if you are getting value in this video, huwag mong kakalimutang mag-like and mag-subscribe. And please do comment below kung isa ka sa mga nag-i-struggle na mapigilan yung panonood mo ng TV. Thank you.